Sinaksihan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang makulay at malakihang float parade na bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Quirino Grandstand kahapon. Tampok din sa selebrasyon ng iba't ibang Filipino Festival. Si Ryan Lesigas sa detalye. Makulay at malapiyasta ang Parada ng Kalayaan ngayong taon. Ito ay kasabay sa pagdiriwang ng ika-127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang First Family kasama ang ilang cabinet secretaries. Isang land at air military parade ang isinagawa sa Quirino Grandstand. Hindi bababa sa 10 floats ang nanguna sa parada. Kabilang na dito ang float na sumisimbolo ng The Battle of Marawi noong 1896, The Cry of Candon, Ilocos Sur, The Battle of Alapan sa Cavite kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas, Deklarasyon ng Araw ng Kalayaan sa Kawit, Cavite, Siege of Baler, 5 de Nobyembre Revolt sa Bagos City, The Cry of Santa Barbara sa Iloilo at Malolos Congress. Bukod sa makukulay na float parade, tampok din ang iba't ibang Filipino festivals. Kabilang na ang Dinagyang ng Iloilo, Maytime Festival ng Antipolo City, Tultugan Festival ng Maasin, Iloilo, Pasidayaw Festival ng Candon City at maraming iba pa. Ang makukulay na parada ng mga karosa at parada ng Pistang Pilipino ikinatuwa ng ilang nakiisa sa selebrasyon ng Araw ng Kasarinlan. Nagustuhan po namin, especially yung pinapakita po ng parade, yung mga kultura ng mga Pilipino, yung mga dating kultura na hindi natin dapat kalimutan habang tumatagal. Yung part na may mga tugtugan, sumasayaw lahat dito, para lahat ay nakikisama! Happy Independence Day! Nagpatupad naman ng road closure ang lokal na pamahalaan ng Maynila dahil sa aktibidad. Sarado sa mga motorista ang northbound lane ng Rojas Boulevard, Buendia, Taft Avenue. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.